ng PNP sa sa drug operations, this is a great wisdom on his part, no? Kasi nag-analyze tayo kung ano ang nangyari. Tinanong ko nga si General Bato, ano ba talaga ang nangyari? Where did we fail? So sabi niya, kasi when we began this administration last July, nag-launch tayo ng Operation Tukhang. So sinama namin lahat. Ang gustong mag-join ng Operation Tukhang, they were welcome. Pero yun pala, may mga sindikato. Sabi ng sindikato, ito na, this is our chance to make money. So kaya nga alisin lahat nga itong mga sindikato. So he is very sincere. Ito ang CPP-NPA, talagang tingin ko, this is a big wisdom on his part, no? Na ako, I did not expect that, eh. Maski yung sa US at dito, hindi ko na-expect yan, no? Pero he did it. Terminate yung peace talks. Akala ko yung ceasefire lang. Yung peace talk, hindi, no? Pero sa tingin ko naman, he has reasons to do it. Kagaya, marami na siyang naibigay. Anong naibigay ng CPP-NPA? At saka nagka-problema nga tayo ngayon at doon sa amin sa Mindanao, maraming mga nasunog na mga heavy equipments, mga buses, no? At saka maraming mga yung revolutionary tax letters na pinapadala sa mga big businessmen, maski small businessmen, pinapadalan nga eh. So sabi ko nga, kadami ng mga investor sa napapasok sa atin, lalo na sa Mindanao. Paano ito ngayon kung wala pa nga, hindi pa nga sila nakapasok, marami ng mga revolutionary letters, so we cannot allow all this, no? So, isa lang ang constitution natin. That is the Constitution of the Republic of the Philippines. Wala nang iba kung hindi sila lang sundin natin. So, yun. Sa tingin ko naman, no, malaki na. So, ito, pag-iisipan din ito ng mga taga-CPP-NPA. Kasi itong presidente lang na ito ang nakakaintindi sa kanila. Only President Duterte, for me, understands itong thinking ng CPP-NPA. Pero sir, tinanong ba kayo ng Pangulo for your advice on that matter? Hindi, kasi alam ko naman si Presidente talaga may wisdom na talaga yan eh. Sa lahat ng niya, hindi siya nagtatanong sa amin. Pero kung minsan, mag-cabinet meeting kami, ma-overpower namin siya. Sabi niya, anyway, opinion ko lang naman yun eh. So sabi niya, so ito he's asking the opinion of the cabinet family kung minsan overturn siya ng cabinet. So okay naman siya. Sir, last on my part, apparently this NBF consultant Ariel Arbitrario was arrested in Toril this morning. Sir, were you aware of that? O baka may information kayo pwedeng ma-assist? Hindi, sa totoo lang, hindi pa ako aware. So, kasi it happened only this morning. We were busy here sa anniversary at saka may mga bisita tayo. Alright, so, nahuli siya? Yes, sir. He was the one of those who were released from prison? Yes, sir. Sa mga Justice 23? daw, sir. Out of the 23? Apo. Okay, sir. Thank you. Bahagi po yan ng news conference ni DILG Secretary Mike Sueno kung saan sinasabi ho niya na great wisdom daw po, to quote, great wisdom, ang pag-alis ng gobyerno dito sa Oplan Tokhang at gayon din ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil muna pansamantala ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. Babalikan po natin ang ilan pang magiging anunsyo ni DILG Secretary Mike Sueno dyan sa Camp Crame. Maya-maya lamang naroon ang aming correspondent na si George Cahiles. This live coverage. Although we admit there were some big personalities in this government who recommended some policemen for reinstatement. So sabi nga namin, baka hindi na namin ma-process ito dahil may mga reports na ng mga reinstatement na mga police na scalawags din pala. So ngayon, I have to tell you, wala kaming na-reinstate na police. Also, but I have to admit, there were some requests for us to reinstate. Sir, sino-sino po yung nag-request sa inyo na? Hindi ko na sabihin siguro, mga big personalities din dito. Pero kami, we trust them. Kasi kung sila ang nag-request for reinstatement, kilala nila yon. And we know, hindi nila kami ipapahamak. Sir, after sabihin ni President Duterte na kung siya masusunod, ayaw niya nang makabalik yung mga police na
nagkaroon ng mabibigat na kaso. Paano kayo siyempre. mag-equip ngayon? Siyempre, maski ako rin, ayaw na rin namin maibalik sa ang mga pulis na may mabibigat na kaso. Maski mga small cases, talagang hindi na namin gusto maibalikan sila sa serbisyo. Kaya nag-ano kami sa recruitment sa pulis, sa PNPA at saka sa recruitment. Sabi, dami nyo ang pag-recruit dahil marami talaga ang masuspend at saka manismiss nila. Sir, yun sir sa recruitment tsaka sa training, gusto ko rin chief PNP na under na sana ng PNP ang training. Katulad ko si AFP sir, para yung disiplina, hawak po nila, hindi sila nahihirapan. Ano pong take with this? Well, that is being discussed now. Kasi pero ipinaretain namin doon na presidente ng PPEC is General De Leon. Dating number 3 yata siya sa posisyon sa PNPA. So alam din niya ang history. So maituturo din niya ang disiplina ng talagang tunay na pulis. Kaya sabi ko sa kanila, paano natin, ialisin mo nga yan sa isip ng mga recruits natin at saka cadets natin na magpulis sila na hindi ba na mangwarta, di ba? To earn money aside from their salary. Alisin natin yan sa isip nila. At saka alisin din natin sa isip nila na manging collector lang sila pagka-pulis nila. Sir, sir, gagawa kayo ng investigation doon sa sunog sa Cavite? Oh yes, ang problema kasi sa sunog sa Cavite, sa loob yan ng PISA, Philippine Export Zone Authority. So parang gobyerno yan sila. Hindi kami makapasok. Ang fire namin hindi maka-investigate, hindi maka-issue ng certificate. Pero yun lang, pag nasunog sila, talagang papasok kami kaya hindi naman kaya ng nasa loob. Sir, surprise visit sa mga bago. Oh yeah, surprise. We'll visit. The next question will come from Eunice Hilario from Philippine Mirror. Philippine Mirror. Yes, sir. Sir, good morning. Sir, babalikin niyo po ba yung police manuals? Kasi sa internal cleansing, titingnan po ba niyo ulit mga police manuals kung nakakasunod po sila? Yes, titingnan namin. We will review them. At saka kasi ngayon, marami ng mga kawawa nga mga pulis na yun. Maraming bodies that are disciplining them. So we have IAS, we have NAPOLCOM, we have the courts, we have the pleb. I-activate natin ngayon ang pleb, no? Pleb, kasi may funding na binigay ni Senator Gordon, no? So may mga courts, so maraming mga bodies which are disciplining our police. May hakbang po kayo para i-improve to o dagdagan pa? I-review muna at saka yung mga hindi dapat doon, alisin natin at saka i-improve. Sir, last question po. Nabanggit po niyo nung CPP NPA kanina. Sir, may nabanggit po si Pangulong Rodrigo Duterte na ipa-arrest niya yung 21 na sumama dun sa peace talks. Ano po, paano sila arrest at pag-uwi po ba nila dito sa airport? Alam mo kasi, nahirapan din kami pagpa-release sa kanila yung mga legal procedures in releasing them. No? Nandun na sila noon sa Oslo pero hindi pa namin napirmahan yung lahat. Nahirapan talaga kami but the President really wanted to make it easy for them na magkapunta sila sa Oslo, magka-join sa peace talks. Pero hindi naman na binigyan sila ng amnesty o nirelease sila. So dapat bumalik na naman sila. Dahil kung wala na yung peace talk, hindi na babalik na sila. O tsaka sinabi, nag-order naman sa Presidente na i-arrestuhin sila at saka ibalik. Ano po kaya ang responsibility ng Pilipinas just in case na hindi sila bumalik, tumakas? Siyempre, meron po tayong Sir, Maris, Yes, Maris. Sir, clarification. Yes, ma'am. Kasi parang sinasabi rin naman ng kabila na it won't be, kumaga, hindi rin pwedeng basta-basta arrestuhin din yung mga pinalaya na. So, how will this happen or how are you going to go about this? Ang order ng Presidente, arrestuhin sila, ibalik sila. Diba? So, ganun That's lang. the order of the President. So, the President naman, siya lawyer. So, alam niya ang law. So, yun. Because of the failed peace talks. Parang yun ang magiging basihan for ordering. Kasi wala nang peace talk kasi. In-orderan na niya ang peace talk to unless na ma-continue ang peace talk. So, free, libre, hindi sila malagay sa kulungan. Pero kung hindi talaga ipatuloy, that's the order of the President. Okay, sir, huli na lang. Tungkol dun sa clarification na dun sa sinasabi niyo kanina na even yung mga petty, ang mga crimes ng mga police, parang
as much as possible, you don't want them reinstated anymore or to go back to the or at least to be transferred to another unit of service. Posible ba to na, halimbawa, kasi syempre may due process na kailangan sundin eh. How feasible is this order by the President not to have these people retrained anymore and not to order them transferred to other units if they are facing cases? Kasi kung may nagkamali sila, may ginawang kalukuhan, maliit o malaki, so karamihan ang in-order sila transfer. So karamihan sila sa kanila i-order transfer sa Mindanao. Kawawa naman kami sa Mindanao, no? Kasi yung mga sabi nila scalawags na pulis lang pinapapunta doon. Pero sabi ang sagot ko naman dyan, kasi maraming taga Maynila, taga Luzon, takot sa Mindanao, pananakot lang yan. So kung hindi sila pupunta, awol sila, well, we will start the dismissal proceedings. Kung 30 days, hindi pa rin sa award pa rin sila without any explanation, then they will be dropped from the rolls. So, kumbaga nag-due process din yun? Due process na rin yun. Okay, thank you po. Thank you very much, sir. The press statement will be released to you in electronic copy. Sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, hindi mo rin na Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,